Basang-basa ng pawis ang damit ni William dahil sa mainit na apoy na nagmumula sa kanilang nilulutong lechon na baboy. Upang maging komportable siya sa kanyang ginagawa, hinubad niya ang kanyang t-shirt. Ngunit lingid sa kaalaman ni William ay tahimik pala siyang pinagmamasdan ng mga bisita ni Angelica. Napalunok sila ng laway nang makita nila ang abs ni William. Naka-short at puting rubber shoes lang si William kaya kitang-kitang matikas nitong katawan. Sigurado ba kayong daddy yun ng boyfriend ni Angelica? Wika ng isang babaeng may edad 25 na ang tinutukoy ay si William. Hindi nga rin ako makapaniwala eh. Tingnan niyo ang gwapo niya. Tugon naman ng isang babae na animoy kinikilig pa. Mula sa likuran nila, narinig pala ni Laika ang kanilang pinagsasabi. Kaya dali-daling kumuha ng t-shirt si Laika at binigay kay William. Dad, isuot mo muna tong damit, baka magkasakit ka sa ginagawa mo. Baka sa mukha ni Laika ang selos. Mula sa bakura naman, palihim na pinagmamasdan ni David ang mga kilos ng kanyang matalik na kaibigan. Kunwari ka pa, Angelica. Ang sabihin mo, nagsiselos ka sa mga kapitbahay mong babae. Natatawang wika ni David sa sarili. Maya-maya ay lumapit si Laika kay David. Bakit ganyan ang mukha mo ha? Birthday na birthday mo tapos nakasimangot ka? Wika ni David na kunwari ay hindi niya alam. Wala! Nakasimangot na tugon ni Angelica. Lihim na natawa si David nang makita ang nakataas na nguso ni Laika. Ang sarap mo palang ma-inlove, Angelica. Ang sarap mong kurutin sa singit. Aniya sa sarili. Lalong uminit ang ulo ni Laika nang makitang may babaeng nagpupunas ng pawis ni William. Kaya mabilis niyang tinawag ang kanyang tatay nang makita niya itong dumaan sa kanyang harapan. Itay! Hindi pa ba luto ang lechon? Pagdadabog ni Laika. Lumapit si Tatay Jaime kay Laika. Ano ba sa tingin mo? Nakita mo naman siguro na iniikot pa rin ni William ang lechon, di ba? Teka nga, may problema ka ba anak? Kanina ko pa kasi napapansin na hindi ka mapakali eh. Kunot noong wika ni Tatay Jaime. Bigla na namang natawa si David nang makita ang reaksyon ni Tatay Jaime na ikinagalit muli ni Angelica. Anong nakakatawa ron ha? Bulalas ni Laika. Diyan na nga kayong dalawa! Napailing na lang si Tatay Jaime nang iwan niya si Laika at David. Magtapat ka nga sa akin, Angelica. Ano ba talagang nangyayari sa'yo? Pilit na pinipigilan ni David ang pagtawa. Ewan ko sa'yo bakla. Galit na sambit ni Laika saka iniwan si David. Padabog na pumasok si Laika sa kanilang bahay na ikinagulat naman ni Nanay Martha. Bakit ka nakasimangot anak? Wala po, Nay. Tahimik na umupo si Laika sa sofa. Lumapit si Nanay Martha kay Laika at niyakap ang anak. Alam mo nak, matanda na kami ni tatay. Tapos ilang buwan na lang ay gagraduate ka na. Wala ka bang planong magka-boyfriend? Napaubo si Laika dahil sa sinabi ng kanyang ina. Ayan ka na naman eh. Sa tuwing babanggitin ko ang salitang boyfriend, lagi ka na lang umuubo. Tandaan mo, 22 ka na at hanggang ngayon ay wala ka pang boyfriend. Sandali lang, Angelica. Huwag mong sabihin hindi ka rin tunay na babae. Galit na sambit ng matanda habang nakapamaywang pa. Natawa naman si Laika dahil sa sinabi ng ina, kaya hinalikan niya ang noo ng kanyang ina. I love you po, Nay. Mahal na mahal ko kayo ni tatay. Ngumiti si Nanay Martha. Salamat anak. Mahal na mahal ka rin namin ng tatay mo. Pero mas matutuwa kami kung bibigyan mo kami ng mga apo. Ayos lang ba sa inyo kung bibigyan ko kayo ng apo kahit walang ama ang apo nyo? Natatawang wika ni Laika. Sa halip na sagutin ni Nanay Martha ang tanong ng kanyang anak, ay kinurot na lang niya ito sa singit nito. Aray, Nay! Biglang sambit ni Laika. Umakyat ka na sa taas at magbihis ka na. Para kang hindi babae riyan sa suot mo. Daig mo pang tatay mo dahil sa suot mong yan eh. Kaya walang nanliligaw sa'yo dahil hindi ka marunong magsuot ng pambabae. Lihim na natawa si Laika sa inasal ng kanyang ina. Nakangiti pa siya habang pupunta sa kwarto niya. Magkatabi lang ang kwarto nila ni William. Kaya naman nang makita niya ang pinto ng kwarto ni William ay muli siyang sumimangot. Che, alam mong maraming babaeng nakatingin sa'yo tapos naghubad ka pa ng damit. Kunwari ka pa na pinagpapawisan ka. Ang sabihin mo gusto mo lang ipakita sa kanilang katawan mo. Galit na sambit ni Laika sa kanyang sarili dahil sa selos. Galit na naghubad ng damit si Laika at nagtungo sa banyo para maligo. Maya-maya ay umakyat na rin si William sa kanyang kwarto para maligo. Agad siyang nagtungo sa banyo na nasa loob ng kanyang silid. Alam ni William na may sariling banyo ang kwarto niya at ang kwarto ni Laika. Pero ang hindi niya alam ay hindi dadaloy ang tubig sa isang banyo
kapag may gumagamit sa kabilang banyo. Pansamantalang pinatay ni Laika ang kanyang shower dahil nagsashampoo pa siya, kung kaya'y nagkataon na nagkaroon ng tubig sa banyo ni William. Ngunit nang buksan niyang muli ang shower ay wala ng tubig na lumalabas dito. Grr! Anong nangyayari? Bakit walang tubig? Bulyaw ni Laika habang nakapikit pa. Mabilis niyang kinuha ang kanyang tuwalya at ibinalot sa kanyang katawan at nagbabadaling pumasok sa silid ni William kung saan may bakanteng banyo. Laking gulat ni William nang biglang tinulak ang pinto ng kanyang banyo. Laika? Napangiti si William sa sarili habang pinagmamasdan si Angelica na nakapikit pa rin dahil sa mga bula ng shampoo na nakatakip sa mukha nito. Pati ba naman tubig ng shower sa kwarto mo ay iniinis ako, ha? Singhal ni Laika na ang tinutukoy ay si William. Hindi pa rin namalaya ni Laika na nasa gilid lang ng shower si William at nakatayo at pinagmamasdan ng kanyang katawan. Tapos ka na bang maligo? Ay kabayo! Gulat na sambit ni Laika nang biglang marinig ang boses ni William. Lumapit sa kanya si William at hinila ang katawan niya, dahilan para dumikit ito sa katawan ni William. Dad, anong ginagawa mo rito? Di ba nasa bakuran ka pa pag akyat ko rito? Nauutal na sambit ni Laika. Di ba ikaw dapat ang tanungin ko kung bakit nandito ka sa kwarto ko? Kagatlabing wika ni William. Nawala kasi ang tubig sa kabilang banyo kaya lumipat ako rito. Pakiulit nga yung sinabi mo kanina nung pagpasok mo rito? Wika ni William. Ha? May sinabi ba ako? Pagsisinungaling ni Laika. Hinalika ni William ang labi ni Laika. Alam kong nagsiselos ka sa mga babaeng nakatingin sa akin kanina, honey. Bulong niya sa dalaga. Alam mo naman pala eh, bakit hinubad mo ang t-shirt mo sa harap nila? Naiinis na wika ni Laika. Kahit paulit-ulit nilang titigan ng katawan ko, pagmamay-ari mo pa rin ito, honey. Ito ang tatandaan mo, walang makakapantay sa pagmamahal ko sa'yo. Napakapit si Laika kay William at saka hinalika ng labi nito nang marinig ang mga sinabi nito. I love you, Daddy. Bulong ni Laika habang magkadikit pa ang kanilang mga labi. Bigla silang napatigil sa kanilang ginagawa nang marinig ni Laika na tinatawag siya ni Nanay Martha. Laika, anak! Bilisan mo nang magbihis para matulungan mo si David sa pag-aayos ng mesa dito sa bakuran. Opo, Nay! Tugon ni Laika habang pareho silang natatawa ni William. Paano? Lalabas na ako. Baka pumasok pa si Nanay rito sa kwarto mo. Halakhak na sambit ni Laika. Pero Han, putol na sambit ni William. No, kailangan ko nang lumabas. Alalahanin mo, Dad, malapit nang mag-alas 6. Tapos ang dami ng bisita ni Tatay sa baba. Gusto mo bang marinig nila tayo rito? Natatawang sabi ni Laika. Pero Han, paano ko ito mapipigilan? Galit na eh. Sabi ni William na parang batang humihingi ng candy. Maya-maya ay narinig na naman nila ang boses ni David. Sweetie Pie, magbihis ka na lang muna riyan. Yung damit na niregalo ko sa iyong isuot mo, okay? At saka wag kang mag-alala sa mga table na gagamitin natin kasi naayos ko na lahat. Natuwa si William nang marinig ang sinabi ng kanyang anak, kaya't muli niyang hinalika ng labi ni Laika. Dad, nauutal na sambit ni Laika. Yes, Han. Tugon ni William habang hinahalikan si Laika. Pwede bang huwag muna natin itong ituloy? Baka may makarinig sa atin. Kagatlabing wika ni Laika. Don't worry, honey, walang makakarinig sa atin dito. At nangyaring muli ang hindi dapat. Hingal na hingal silang dalawa habang pansamantalang nagpapahinga sa kama si William. Happy birthday, honey, and I love you to infinity and beyond. Napaluha si Angelica nang marinig ang sinabi ni William. Thank you, Daddy, and I love you too. Niyakap siya ni William saka hinalika ng noo niya. Nang makita ni David na bumaba na ang daddy niya ay dali-dali siyang pumasok sa bahay at umakyat sa kwarto ni Angelica. Nang bubuksan na sana ni David ang pinto ay biglang sumakit muli ang kanyang ulo na tila nahihilo. Sa halip na pumasok ay dumiretso muna siya sa kanyang kwarto. Mabilis niyang inabot ang kanyang bag at kinuha ang kanyang mga nakatagong gamot. Mahigit 2 taon nang dumaranas ng pananakit ng ulo si David. Pero hindi lang niya ito pinapakita sa mga taong nakapaligid sa kanya. Maging ang best friend niyang si Angelica ay walang alam tungkol sa sakit niya. Hindi talaga nakipagkita si David sa kanyang foreigner na boyfriend. Bagkus pumunta siya sa kanyang pribadong doktor sa Amerika para sa kanyang taunang check-up sa kanyang ulo. Hindi na napigilan ni David ang kanyang luha habang binabasa ang CT scan result ng kanyang ulo.
Ang buong akala niya na sakit ng kanyang ulo ay dulot lamang ng stress sa kanyang pag-aaral, pero mas malala pa pala. Hindi alam ni David na ang sanhi ng kanyang madalas na pananakit ng ulo ay ang pagkakaroon niya ng intracranial tumor o tumor sa utak. You really love me, ma'am. Hanggang ngayon ay hindi mo pa rin ako pinababayaan. Alam kong ilang saglit na lang ay magkakasama na tayo. Hagulhol na sambit ni David. Madali niyang pinunasan ang kanyang mga luha at mabilis na itinago ang kanyang mga gamot nang marinig niyang tinawag siya ni Laika. Wait, papunta na ako riyan, sweetie pie. Tugon niya habang pilit na pinapawi ang kirot ng kanyang ulo. David, tulungan mo naman ako mag-ayos Alam mo namang hindi ako marunong mag-makeup eh. Nakasimangot si Laika nang makitang pumasok ang kanyang matalik na kaibigan sa kanyang silid. Lumapit si David kay Laika saka pinilit ng ngumiti at niyakap ang kaibigan. Happy birthday, Laika. Tinitigan ni Laika si David. Sandali nga, bakit ganyan ang mga mata mo ha? Umiyak ka ba? Inaway ka ba ng boyfriend mo? Sabihin mo sa akin at nang matawagan ko. Natawa si David dahil sa inasal ng kanyang kaibigan. Makalipas ang 30 minuto, natapos na ni David ang paglalagay ng makeup sa kanyang kaibigan. Ang ganda mo, Laika. Sigurado akong lahat ng bisita mong lalaki ay mabibighani sa iyong kagandahan. Nakangiting wika ni David. Niyakap ni Laika si David. Thank you, sweetie. Paano na lang kaya kung wala ka, no? Baka hanggang ngayon nandito lang ako sa bukid at namimitas ng mga nyug para ibenta sa bayan. Naluluhang wika ni Laika. Kumala si David sa pagkakayakap saka tumitig kay Laika. Gaga! Natatawang wika niya habang pinupunasan ang mga luha ng kanyang kaibigan. Sa talino mong yan ha? Kahit hindi tayo nagkakilala, alam kong malayo ang mararating mo, Laika. Bukod sa mabait at maganda, napaka-talented mo rin kaya. Sabi ni David sabay halik sa noo ni Angelica. Sabay bumaba sina David at Laika. Pagdating nila sa bakuran ay halata sa mukha ni William ang paghanga sa kagandahan ni Laika. At halos hindi niya ito makilala. Wow, napakaganda mo, Angelica. Kahit saang anggulo tignan, you're so pretty, honey. Wika ni William sa kanyang sarili. Tapos nang isayaw si Angelica ng kanyang mga bisita at ng kanyang ama. Maya-maya ay tinawag na ng MC ang pangalan ni David. Habang papalapit si David kay Angelica, ay biglang naghiyawan ng mga bisita niyang babae na ikinainggit naman ni William. Ang gwapo talaga ng boyfriend ni Laika. Oo nga bagay na bagay silang dalawa. Iilan lamang sa mga narinig ni William mula sa kanyang likuran. Habang nakatitig si William sa kanyang anak, ay napansin niyang lungkot sa mga mata nito. Ang inggit na nararamdaman niya sa kanyang uniko iho ay napalitan ng awa. Napahawak si William sa kanyang dibdib at hindi na malaya na tumutulo na pala ang kanyang mga luha. Kaya pumunta siya sa isang sulok saka umupo roon at pinagpatuloy ang pagmamasid sa kanyang anak habang nakikipagsayaw sa babaeng mahal niya. Tuwang-tuwa si Angelica habang nakikipagsayaw sa kanyang matalik na kaibigan. Ang hindi niya alam sa bawat pagtawa ni David ay may lihim itong sakit na pilit pinipigilan. Laika, salamat sa lahat ng magagandang alaala ha. Salamat sa masasayang alaala na kasama kita at hindi ko yun makakalimutan. Habang nabubuhay ako ay dadalhin ko ito sa aking puso. Nang dahil sa inyo ni Tatay at Nanay Martha ay muli akong nagkaroon ng masayang pamilya. Sana kahit wala na ako sa tabi mo ay masaya ka pa rin. Mga salitang gustong bigkasin ni David. Ngunit pinipigilan ng kanyang puso dahil ayaw niyang masaktan ng damdamin ng kanyang matalik na kaibigan. Habang tumatawa si Laika ay napansin niya ang nangingilid na mga luha ni David. Besh, anong nangyayari? Sigurado ka lang na ayos ka lang ha? Nag-aalalang wika ni Laika. Tumango si David. Masaya lang ako, Laika, dahil naranasan ko na rin na sumayaw sa isang birthday party. Muli na naman silang nagtawanan. Hindi nagtagal ay tapos na ang musika para sa kanila. Bago umalis si David sa tabi ni Laika ay hiniram niya ang microphone sa MC. Magandang gabi sa inyong lahat. Alam kong gutom na kayo pero bago tayo kumain, gusto ko munang ipakilala sa inyong daddy ko. Ang daddy ko na mas bata pang tingnan kaysa sa akin, right? Malakas na tawanan ang naririnig mula sa mga bisita nang marinig nilang sinabi ni David. Hindi napigilan ni Nanay Martha at Tatay Jaime ang maluwa dahil pinasalamatan sila ni David. Maging si William ay nagulat din nang ipakilala siya ni David sa maraming tao na kahit minsan may hindi pa niya naranasan. Dad, pwede mo rin bang isayaw ang nag-iisang babae sa buhay ko?
Alam ko po na balang araw ay magiging parte na rin siya ng ating pamilya at magiging reyna ng mansyon ng Echeverria. Makabuluhang sabi ni David habang nakatingin sa kanyang ama. Parang dinurog ang puso ni William sa sinabi ng anak, kaya hindi na siya nagdalawang isip na lapitan nito. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin at kung ano ang magiging reaksyon niya kapag kaharap niya ng malapitan si David. Thank you, son. Tanging nasambit ni William sabay yakap sa anak. Palihim na pinunasan ni William ang kanyang mga luha, saka humalik sa pisngi ni David. Nakangiti namang hinatid ni David ang kanyang ama kung nasaan ang kanyang matalik na kaibigan. Hindi mapakali si William habang sinasayaw niya si Angelica, dahil hindi pa rin maalis sa isip niya ang ginawa ni David sa kanya. Dad, ayos ka lang? Bulong ni Laika. Bumalik ang katinoan ni William nang magsalita si Laika. Yes, ayos lang ako, honey. Mahinang boses na tugon ni William. Madilim na ang paligid at tanging ang mga ilaw na lamang ang nagsilbing liwanag sa bakura ng bahay ni Tatay Jaime, kung kaya hindi na masyadong nakikita ang mga ekspresyon sa mukha ni Laika at William. You're so beautiful tonight, honey. Bulong ni William kay Laika. Thank you, Daddy. Nakangiting tugon ni Laika. Mula sa kinaroroonan ni David ay tanaw rin niya ang masasayang ngiti ng kanyang kaibigan at ng daddy niya. Ang kanina pa niya pinipigilan ng mga luha ay unti-unti nang pumapatak. I'm sorry, Dad. Alam kong nahihirapan ka dahil sa akin at patawa din dahil naging makasarili ako. Hangad ko ang kaligayahan ninyong dalawa ng best friend ko. Nakangiting wika ni David na may halong pag-iyak. Palihim na bumalik si David sa kanyang silid para uminom muli ng kanyang gamot. Pagkatapos niyang uminom ng gamot ay umidlip muna siya habang nasa kamay pa niya ang reseta. David! David! Ilang beses kumatok si Laika subalit hindi pa rin siya pinagbubuksan ni David. Kaya hindi na siya nagdalawang isip na pumasok sa kwarto ng kaibigan. Laking gulat niya nang makita ang reseta na nasa kamay ni David. Anong ibig sabihin ng mga to? Nag-aalalang wika ni Laika sa kanyang sarili. Maya-maya ay nagising na rin si David. Laika? Gulat na sabi niya sabay kuha sa reseta kay Laika. Ngunit nagmatigas ang kanyang kaibigan. Ano ka ba, Laika? Ibalik mo sa akin yan! Galit na wika ni David. Anong ibig sabihin nito Anong mga to, David? Sigaw ni Laika sa kaibigan niya. Umupo si David sa dulo ng kama habang umiiyak. May sakit ako, Laika. May cancer ako. Hindi totoo yan, David! Hagulhol na sambit ni Laika habang nakaupo sa sahig. Umupo si David sa sahig saka niyakap ang kaibigan. Makinig ka sa akin, Laika. May 1 taon pa naman akong natitire. Pwede pa na... Putol na sambit ni David. No! Hindi ako naniniwala sa'yo! Tinakpan ni Laika ang magkabilang tainga niya upang hindi niya marinig ang sinasabi ni David. I'm sorry, Laika. Sorry kung hindi ko agad sinabi sa'yo. Niyakap niya ng mahigpit si Angelica. Baka nagkamali lang ang doktor. Bakit hindi natin subukang magpatingin sa ibang doktor? Hikbing wika ni Laika. Ngumiti si David sa kahinalika ng noon ni Laika. Hindi maaaring magkamali ang mga doktor, lalo na sa Amerika. Ano? Ibig mong sabihin sa Amerika ka pumunta? Tumango si David. Walang tigil sa pag-iyak si Angelica habang nakikinig kay David. Hindi niya akalain na ang isang masigla at masiyahing tao na tulad ng kanyang matalik na kaibigan ay magkakasakit ng malubha. At ang masaklap pa ay 1 taon na lang ang natitira para ito ay makasama niya. Kailangang malaman ito ng nanay at tatay, lalo na ng daddy mo, David. Humihikbing wika ni Angelica habang nakayakap sa baywang ni David. Iniangat ni David ang mukha ni Laika saka nagsalita. Salamat sa pag-aalala mo, Laika. Ngunit hindi ito dapat malaman ni Tatay Jaime at Nanay Martha. Gusto mo bang pati sila ay mag-alala rin dahil sa akin? Mas masasaktan ako kapag nakikita ko silang nasasaktan, Laika. Hikbing wika niya. David naman kung ayaw mong sabihin kina nanay at tatay, sabihin mo sa daddy mo. Malay mo kapag nalaman ito ng daddy mo, matutulungan kanyang gamutin ng sarili mo, diba? Umiling si David. Don't worry, Laika. After graduation natin, sasabihin ko lahat kay daddy. Anong plano mo after ng graduation natin? Huminga ng malalim si David bago nagsalita. Sinabi sa akin ng aking doktor na kailangan ko ng chemotherapy. Kaya pagkatapos ng graduation ay nagplano akong bumalik sa Amerika at doon ko gagawin ang aking chemotherapy. Muling niyakap ni Laika si David. Isama mo ako sa Amerika, David. Gusto kitang alagaan.
Hagulhol na sambit ni Laika. No, Laika, mas kailangan ka ni Dad. Biglang kinabahan si Laika nang dahil sa sinabi ni David. Anong sinasabi mo, David? Kung gusto mo talaga akong tulungan, ikaw muna ang papalit sa akin sa kumpanya. Ang gusto ni Dad, after ng graduation ay papasok ako sa kumpanya. Alam mo namang hindi kakayanin yun ng katawan ko, di ba? Umiiyak na wika ni David. Laika, pwede bang mangako ka sa akin? Kapag pupunta ako sa Amerika, pwede bang sa mansyon ka pa rin tumira? Huwag mong iwan si Dad, please. Tumango si Laika. Gagawin ko ang lahat ng ipapagawa mo. Basta ipangako mo rin sa akin na gagaling ka. Huwag mo kong iwan, David. Napaiyak na rin si David nang marinig ang sinabi ng matalik na kaibigan. Habang magkayakap ang dalawa ay siya namang pag-akyat ni William sa kanyang silid. Hindi nakasara ang pinto ng kwarto ni David, kaya kitang-kita sila ni William na magkayakap.